Magandang umaga po. Ito, usapang barbero po to. Sa mga matatagal na pong barbero at sa mga bagong barbero. Ito po sa mga bagong barbero, paalala ko po sa inyo. Hindi basta marunong, maalam na. Tandaan nyo yan. Ako po, since 18 years old, marunong na po akong gumupit. Pero, hindi po basehan yung ikay marunong. Iba pala ang marunong sa maalam. Yan. Unang-una, nung ako po ay umpisang naggugupit, ay sa aming barangay lang. Wala akong shop. Nagse-service lang po ako. Na-realize ko sa sarili ko na hindi pala rason na hanggang doon na lang ang aking alam. Nagtry ako mag-apply sa barbershop talaga. Yan. Diyan ko nasubukan kung gaano kakaba. Napansin ko pati ang mga veteranong barbero ay sa akin pinasusubukan ang mga batang na nga nagpapagupit. Tandaan nyo ha, mga bagong barbero. Una, talaga napakahirap. Kaya pala hindi nila tinatanggap ang bata sa barbershop, yung mga malilikot at kumbaga hindi sanay. Andyan po yung naiyak, andyan po yung malikot. Sa mga bago po, kinakalawakan nyo po ang pasensya nyo. Tiyaga po tayo. Hayaan nyo pong isabi nyo sa magulang na kapitan nyo to. Alalayan nyo. Yan ang una nating kailangan sa kanila. Ang cooperation, ang kanilang katulungan. Sa mga bagong barbero, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Unang-una, tandaan nyo, huwag kayong magpakikilala na hindi kayo maalam. Lakasan yung loob nyo, pagpapawisan talaga kayo dyan. At higit sa lahat, ang paggalang sa mga customer. Diyan po tayo nakita sa kanila. Hindi komot ikaw may-ari ng barbershop ay kikita ka na hindi po yan. Mali po yan. Makisama po tayo sa kanila. Mahalin po natin sila. Sila po ang boss natin. Ang totoo. Kahit tayo may barbershop. Sa mga bago, respeto, dedikasyon, at wasto, inyong galaw. Tandaan nyo yun ha. Mga bago, kami namang mga datihan na, mga kaibigang barbero na matatagal. Tandaan nyo ha, ang tatagal na natin, nagkakamali pa rin tayo. Ingatan po natin yan ha. Ingatan nyo pa rin po kayo na sumablay. Hindi ko sinasabing komo kayo marunong, maalam na kayo. Magaling magpakita ng galing at magaling din magpakita ng alam. Nga lang, hindi po natin matitiyak na yun talaga ang gusto ng ating mga customer. At kung may sarili kayong barbershop, tandaan nyo, pangalan pa lang, makakainggan niya na. Tunog pa lang ng mga makina nyo, tagaktak ng inyong mga gunting, galaw nyo, mahikayat nyo po ang ating mga customer. Mahirap po tayong magtiwala sa sarili natin. Unang-una, bakit? Matagal na akong barbero, inaamin ko ang kahinaan ko, nakakataga din po ako. Yan. Nakakataga din po ako. At ang isa pa, ang realidad ng aming mga barbero ay ang magpakatotoo sa kanila. Sabihin mo, sir, di po bagay sa inyo ito. Kailangan po ninyo na ganito ang gupit. Sapagkat meron po tayong kahinaan sa parte ng ulo natin. Halimbawa, yan pong tagilid ang ulo. Yan po. Yung hairline. Isa pa ho yan. Dahil talaga binabagayan po yan. Sa matatagal ng barbero, tiyakin nyo po na mampanatili nyo serbisyo nyo sa tao. Sa mga kaibigan natin, sa nagtitiwala sa atin. Hindi po lahat ng pagkakataon malakas.
Hindi po lahat ng pagkakataon marami nagpapagupit. Hindi po lahat ng pagkakataon andyan sila. Nalipat po yan pag nagkamali kayo sa serbisyo na ayon at di angkop sa kanila. Lilipat po yan. Tandaan nyo. Magaling po kayo sa mga bagay na makabago. Maraming pamamaraan po ng mga bagong gupit. Yan. Yan po ang isa pa. Maraming pamamaraan po na ibagay sa kanila. Lalo na po sa mga teenager. Sa mga estudyante na talagang sumusunod sa uso. Maraming bago. Marami din yung gusto nilang luma na gupit. Pero higit sa lahat, yan, hindi lahat po ng pagkakataon ay naandun tayo. Ingatan po natin yan. Reputasyon po natin ang magsilbi sa mga customer natin. Ha? Mga matatagal ng barbero. Kilala ko po ang barbero dito sa amin na talaga matagal na ay sumasablay pa rin. Para din po ako sumasablay din po ako. Pero banda-banda riyan po. Talagang bumabawi ako pag nakita kong bumabalik sila sa akin. Matagal na po tayo mga barbero. Tandaan nyo. Ang realidad ng barbero ay magpakatotoo sa kanyang serbisyo. Lalong-lalo na sa mga bagong sibol na barbero. Hanggang ngatalang kayo ng gunting. Kaskas lang kayo ng clipper. Pero hindi nyo alam gamitin ang mga guidelines niyan. Yung mga guide na blade niyan. Lalong-lalo na dyan po sa mga bagong scissors. Unang-una, alam nyo po ba ang gamitin ang mga teaming scissor? Meron pong ideya po ang paggamit yan. Pag hindi po kayo marunong yan, mga bago at lumang mga bagong barbero at matatagal ng barbero, yan po ay may kanya-kanyang behavior ng paggamit. Minsan nga po, napapansin ko, nadating sa akin, ang hahaba. Pero ginamitan daw po sila ng teaming scissor. Yan. Kayo po ay magsanay po sa mga yan. Yan hindi lang po ginagamit natin, pinag-aaralan po natin yung gamit na yan. Ingatan po natin, ang isang magaling na barbero at mahusay na barbero ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. Ang gaan at maayos na paghagod ng kanilang mga clipper at ang pakikipag-usap, wastong salita, paggalang, at yung sincere mo sa iyong trabaho. Ang dedikasyon mo sa iyong hanap buhay at ang iyong respeto sa iyong pangalan ng iyong gupitan. Pasensya na po kayo. Ang pangalan po ng barbershop ko ay Suplado Circuit Francis Barbershop. Meaning to say na hindi po ako suplado. Kaya ako lang po pinangalan niyang Suplado Circuit. Marami po akong customer ng mga suplado na nagtitiwala po sa akin. Iniingganya ko po kayo na subukan nyo pong magpagupit sa Suplado Circuit near in Tree of Life. Malapit din po sa Petron. M. Quezon Drive po ang aking barbershop. Kantuhan lang po yan. Tandaan nyo sa mga bago ha. Mga bagong barbero. Respeto, dedikasyon, at pagmamahal sa inyong customer. Ingatan po nyo yan. Ang mahalaga, huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Ito po ay bigay sa atin. Ito po ay napakahalaga sa atin dahil tayo lang po ang binigyan ng ganitong talento. Salamat po sa mga bagong natututong mga barbero dahil andyan po kayo nagtsatsaga na maggupit. Ingatan nyo po ang sarili nyo. Respeto po ang sarili nyo. Respeto po ninyo ang inyong mga customer. Igalang nyo po ang inyong pangalan ng barbershop. Nawa po ang inyong kaibigan Francis
Sabate, Suplado Circuit Francis Barbershop ay nagpapasalamat sa inyo. Muli po, kayo po ay magtiyaga at magmahal at huwag makakalimot sa poong may kapal. Salamat po!